Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:09. Radyo Journal. Drisa. Radyo Pilipinas. Maayong aga mga kabyanan. Good morning sa mga nakatutok karon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes naman nga adlaw, June 8, 2026. Sa ato sing pagpangalagad mga kabyanan, isa na naman sa mga aton mabatian nga inspiring story from a beneficiary no sang program sang gobyerno, particular under the Department of Social Welfare and Development. Si Jake Lopez ang aton sa niya dinapit. Pero bagoy na mga kabyanan sa aton sa niya pag-monitor no paghibalo sa mga pinaka-latest no nga mga hitabo particular sa bahin sang Mindanao ang aton sa niya nga mga kaupdanan didto from different radio stations sa bahin sang Radyo Pilipinas sa area sa Mindanao. May mga reports mga kabyanan no ang damage kag ang natabo nga paglinog. So may mga ara kita na tipon nga mga impormasyon kag makikita sa Facebook page sang Radyo Pilipinas, also sang Radyo Pilipinas Iloilo sa manduman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga gilayon nga hatagan pagtamod kag i-address ang anuman nga kinahanglanon sa mga na apektuhan sining linog mga kabyanan. May araman sang aton siniya nga paghatag impormasyon tuhoy sa mga libel no sang linog mga kabyanan. Ang dira sa bahin sang Mindanao ara sa 7.8 no ang ila siniya nga ang kabaskugon sang amo iya nga linog na tabo sinigla mga aga. May mga aftershocks pa. So maghalong-halong particular sa mga nakamonitor sa aton sa mga kauturan dira sa bahin sang Mindanao sa mga apektado nga mga area, and also may sang tsunami warning no. So maghalong-halong kadungan man ni mga kabyanan sa pagbukas sang klase for school year 2025-2026 no aton sa iya nga pagmonitor man sa nunoy tuhay nga mga eskwelahan particular diri sa siyudad sang Iloilo. Naka-report na kaina sa aton sa iya nga local programman si Miriam Grace Erinieta sa bahin man sang iya sa niya pag-cover sa bahin sang Iloilo City National High School. Hindi lang ina mga kabyanan, no? Particular man ang aton sininga Philippine National Police sa ila sa pagbantay all over Western Visayas sa mga areas man nga masyado kadamo no sang populasyon sa mga estudyante o kon mga magkapadulong sa mga eskwelahan. Sa ato man sini nga monitoring sa iban pang mga balita kag mga impormasyon mga kabyanan, padayon lang magatutok diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, particular man sa pagbantay sa nga man sini mga posting sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo.
Kung ara na nga ito sa dinapit from the Department of Social Welfare and Development, actually, ang aton sa dinapit nagpauli no, sa Pilipinas for a vacation. So, ibaloon tabalakag do ka namin ini, kay ginhatagan pa siya pagkilala bilang manunudlo sa Arizona sa Estados Unidos. Kunara na siya, Jones, sa aton nga line, si Jake Lopez. Ibalo naton mga kabyanan, and kuhaon naton ang iya nga panamyaw sa aton. Jake, good morning sa aton sa iya nga mga tagpalamati, no? Ang aton sa iya dinapit from Estancia, no? Taga Estancia ni si Jake, and ang iya sa iyang pagpadulong o kun bilang teacher manunudlo dito iya sa bahin sang Arizona. Isa na sa pamatian naton mga kaabyanan, isa na naman sa mga inspiring story nga aton sa iyang ihibaloon. Hi Jake, good morning. Good morning, ma'am. Yes, thank you gid do sa imong nga panahon. Chance gid namon nga mapamatian ang imong sa iyang istorya, no? Ma-inspire kami sa imos nga story. Diin ka subong estansya, no? Nagbakasyon ni Jake? Yes, ma'am. Ay, subong sa estansya, nakagabi na ako nakabot din. And to recall si Jake is saan nag-teach o kung nagpadulong sa Estados Unidos, particular sa Arizona, Jake? Nag-start ako tidlo sa Arizona sa July 2023. So 23, mga 3 years na ikaw, no? Yeah. So, subong nga year, subong this coming July, so mga 3 years na ako daan sa Arizona. Pero like I kasi subong nagkanto sa Pilipinas during my visa, and also to do vacation man para like, rest man for a while after work. Yes. Jake, bali, i-ano mo kami, ibalik, no, sa time nga, I know, produkto ikaw sang Pantawid Pamilya Pilipino Program, sang DSWD, Jake. Yes, ma'am, that's correct. So, sang 2014, summer, like sa mga months ng 2014, so there's like an opening opportunity. So that's like, I think that was like, nag-inform si nanay isang DSWD nga may opening scholarship program for peace. So that time, search mo ko sa colleges or universities yung gusto ko eskolahan. So one of my choices was to go sa West Visayas, here sa NISU. Pero like, ang na-prioritize sa akin is ang West Visayas. So that's why, without any thinking, so nag-enroll ako sa West Visayas for special education. Then I graduated at West Visayas State University in a degree of special education with specialization in teaching the gifted last 2018. Then nag-work ako sa Washong College of Iloilo as a inclusive teacher as well for 5 years. Then after that, I decided nga, what if I tried to, explore and try my luck sa other countries. Bago ko magpumangkot dugang further o kung dugang sinasang imong mga pahayag, Jake. Pero ano nga year ka mo nga nakasulod gani sa 4Ps? Ano nga tuig gid? Like sang kay nanay nga under sang 4Ps. Ang kay nanay around that year man ata or sang 2013. Though amo man na nalipat lang ko, pero I remember lang man nga year 2014 or 2013. Sa 2012 panaog ang mga tuig, ano ka nga batang ta 2012, ano ka nga grade or year sina? I think that year I was like in the first year college also, from other private institution. So after that, nag-shift ako or nag-ontat ako, then I enrolled sa West Visayas State University. Okay. So, na under kami sang 4Ps because
ang ako niya hinablos from my from the eldest sibling sa among gutod, nagdako kay nanay na nga side. So that's the Yan muna reason siya. why na Okay. Pero the time nga, Jake, the time nga 2012, 2011, 2010, nga mga tuig no down, may mga, na experience ikaw, Abby, or pwede mo ma-share ang status ninyo comparing sa sang ara na kamo sa program sang 2013 up. I think I would describe nga mabudlay gito siya nga pangabuhi that time, no. Siyempre si nanay hindi gid siya full time nagabaligya diri sa lapit ng eskwelahan sa amon. So like though sometimes naman kung may available ang mga time nga pag or kung may pang kapital amo man sa nanay mabakal or mabaligya sang baligya kon diri sa Kalistan sa eskwelahan lapit sa amon. Tas si tatay hindi man siya very consistent as tricycle driver kay syempre gapang boundary lang man. So ang gakabaton ni tatay man nga ang gakakuha man ni tatay nga kwarta through tricycle pagka tricycle driver hindi man sa amon nakadako. So describe ko siya nga mabudlay. Sometimes yakadto kami sa eskwelahan nga wala ka pamahaw, wala panyaga or gidulungan na lang kami ni nanay because nga kulang gani pang bakal or kulang sa pambakal sa pagkaon namon. Kag na with the help sa per piece. So dako gid ang mabulig niya. So may ara man nga may payout niya may button from the government. So amon nang gina-budget ni nanay kag ni tatay sometimes pangdugang-dugang ang pambakal sa amon nga pagkaon. Pag ang dako niya nabulig isang education through a 4-piece nakakuha ko sa scholarship sa sining programa. So with that, so din nakapulig sa akon sa pag-eskwela ko with the free education, with the free allowance every month sang sininga scholarship. Yes, pila ka mo kabagutod gani, Jake? Magluwas sa gin-adapt niyo or gin Di ba kami nga magtutod? Okay. Ako ang ako ang youngest, I mean. Then pero like ang subang bata, ang subang apo ni nanay sa amon pa nagdakop siguro. So ginakaano naman niya kami nga magutod kag lima kanya magutod gid tag isa ka na plus naman sa amon ganan. Okay. So ang work ni tatay mo is Jake? Ang work ni tatay before isa sa tricycle driver. There is ang pang boundary tricycle driver. Tapos gatanong kami sa ang gamay naman niya palayan diri sa estansya. Na-mention mo nga the time nga kudi Manog College ka na no sang pagsulod bali sang program nga 4-piece and nakasulod ka with scholarship sa university and bali through lang gid sa effort mo nga naka-graduate ka or may help man bala ang program ang ining 4-piece? Dako gid nga nabulig ang 4-piece kay kung wala ang 4-piece wala ako gura budlay nga dito maka-enroll pagyapon sa Westro Scholarship pero like without the help sang 4-piece scholarship nga beneficiary namon wala gid ko sang pang-allowance, pangbayad ka boarding house, kag book allowance naman no. Kay tungod sa scholarship sang 4-piece, so may ara nga certain groups sa West Visayas State University before nga in one section all 4-piece scholars na siya. So gin-screen na siya sa bilog nga Region 6. So we have a combination of students from province of Iloilo City, may ara sa Rojas, may ara halin sa Antique, may halin sa Negros, sa Bacolod. So, ang 50 students nga sa around Western Visayas, ginbutang sa sinanga section to take the special education sang scholarship, sang 4-piece. So, ang benefit sa sinanga is we have the free tuition from West Visayas State University. Receive man kami sang free sang allowance namon worth 2,500 every month. Every sem we have also
uniform allowance, or every year gamin ang uniform allowance kag book allowance as well. Grabe gali no. Daw naglain na subong niya ang 4Ps to man sige gihapon niya nga program nga for scholarship sa mga members sang 4Ps. Jake daw wala na no. Hindi lang ko sure na ma'am kay kami ang second batch ng West Visayas State University. Sa sina nga program kay before sa amon may ara man nga one section like 2 years ahead sila sa amon in one section puro man sila nga 4Ps ang beneficiary din kami. Then I think after that may ara man silang maging open pero this time is like open na siya sa other courses. But I'm not sure this time since nga free education na subong ang state universities Yes, here sa correct. Philippines. So, ang point ko di is kung wala sang mahatag, for example, nga scholarship na ang DSWD, there are other government agency nga nag-offer sa scholarship para ma-continue man sang mga deserving nga mga students nga magasudod sa kolehiyo nga mag-apply for the scholarship, no? Kay kung ginlain abi sang DSWD nga ila sa niya nga estilo for helping no sa mga estudyante nga naga-kolehiyo, may mga iban nga scholarship grants man ang iban nga government agency. And na-maintain ni Jake ang grades. Kay ang scholarship dapat may may maintaining grade na siya. Jake no, o kung sang time nga to nga sa inyo sa DSWD, basta makapasar lang okay. Ang sa 4Ps, I think ang makapasar lang pwede, but we're encouraged to have good grades as well. So, luckily sa akon part, nag-graduate ako sa West Visayas as cum laude. So, and some of my classmates lang, mga kami sa mga sections, yung 4P scholars nga nag-graduate with Latin honors as well. But I know sa other government scholars, because I was accepted also through CHED, pero wala ko siya prioritize. Kaya there's like a rule that you have to choose only one government scholar. Pero like sa CHED, I think they have like to maintain certain grades sa college. And you mentioned after sa graduation, nag-teach ka dayon bala sa Wasyong or may ara pang iban prior sa Wasyong? Yes, nag-teach ako sa Wasyong right after sa nag-graduate ako. So nag-graduate ako sa May 2018. April and May 2018. So pagka June somewhere like June na hire ako dahil sa Wasyong as a grade school teacher. So pag-graduate po nagwa ka board kapasar dayon Jake no? Yes, that's correct, ma'am. So nag-take ako exam September, then luckily nakapass man ko while working. So meaning sa inyo family, bali si syempre ikaw ang idol sa mga manghod nimo. So now after pila ka years? 2018, 19, 20, 22, 23. 15 years? Pila ka years? So mga manghod mo subong is mga professionals na sila or still? Wala na ako manghod, ma'am. So I'm the youngest among 5. Pero ako mga magulang subong, they have their own family na. Some of them, isa ko magulang, nag-graduate man, 2-year college program, a 2-year vocational courses, TESDA, isa ko magulang, nag-graduate man. Ang ginasundan ko, nag-graduate man college sa Westwood, sa Nepsica, sa Iloilo, sa Estancia. Okay. So, ang isa man sa mga luyag ko nga sa imo, elaborate bala kay may mga nagapamati kita siguro nga mga just like you teachers nga gusto mo mag-apply abroad, no? Hindi lang sa kay may mga ara ko kilala nga ara sa mga Asian countries bala nga naga-teach and also sa statesman. So, sometime nga nag-apply ka for teachers sa Arizona, anong mga requirements, anong napop up sa mind mo nga to apply dito, may mga naging ganyo bala or just on your own? Tell us, Jake. I think for me, ang nag-motivate gid sa akon to apply sa US as a teacher is first ang salary gid, ma'am. So,
hindi gid na nato magkaano ang salary gid sa first nga motivation ko nga to apply there. If you want to para as a teacher and if you want to upgrade your life gani, so the best opportunity for you is to go abroad. Also, ang iban pa gid nga motivation ko is like yung family, gusto ko nga mapapatindog ako sa amon sarili nga balay, matagaan, mabulit ako nung hinablos ako ng magulang. Kag matagaan na sa mga kabuhi si nanay at si tatay, pero sadly si nanay nag-pass away sa 2021. Wala na siya kalabot, sa naglabot ako dito sa US. Pero like ang requirements I think for if you wanna go abroad, of course, syempre ang mga experience there's sa Philippines, dapat you have enough years nga number of experiences there is sa Philippines para at least maging ready ka man kag ang other schools and districts kapangita sa mas longer experiences. And personally, for my experience, I think one of the best nga requirement for you was to be get ready, to become independent, especially ikaw lang isa dito sa US or sa other countries nga magpangabuhi. So, you need to be resilient, you need to be, you need to also always think nga kung anong yung mga motivation why you want to be abroad or why you want to be away from your family. Mention mo gitong salary nga amo gina ang nag-motivate sa imo mga pila ka times ang ano di gani ang saka sini kung didto ka mag-teach sa guwasang pungsod, particular Arizona. Doble, triple? Depende siya mga first, depende sa states kung in terms of salary, no? Independent na siya sa states. Kung di ka nga states, so nakadepende kung anong sweldo mo. Sa ako, if you're asking how many times or 3 times? ako ang 4 sweldo times? from the Philippines, pag sa US, specifically sa Arizona, I would say mga 5 times. Ang naano ako sa Washong is around 20, nagka-receive ako 20,000 per month sa Washong. So, maybe I would say nga 15 15 times? times. Wow. Pero sa Pero, ano lang na ma'am is, kung ayaw ka sa US, kung dako yung mga sweldo dito sa US or dako Taxman. ang rates, dako man ang taxes mo Yes, dito nga correct. baydan. Oo. Of course, dako man yung mga cost of living. Yes, correct, So, correct. like, competitive. Oo. And siguro ang ano na lang, diin mo nakita, diin ka kahibalo nga need ang sang Arizona ang teacher Jake, for those man sa nagapamati sa aton nga discussion ha, para maka ano man sa ila makahatag man sila sang ideya. So diin ka nag-inquire, diin mo nakita, diin ka kabati nga nag-apply ka dayon sa sang Sina. Yes, Jake. Sorry, ma'am. May ara ko friends and colleagues man before sa Washong, nag-teach man sa Arizona. So, isa man sila nga nag-invite sa akin yung mag-apply dire. Mag-apply sa Arizona to become a teacher. So nag-start man ako search Start ako search kung paano mag-apply, kung anong makabulig sa akin, if I need to do agency or I can do direct hiring. So that time, medyo good life pa for me to apply, no? So nagkatuma ako, nagpabulig man ako sa other kong friends dito sa Arizona. So sila man nagbulig sa akin kung paano mag-apply, di ma-apply, ano ang ako nabrahon, ano ako i-process first, with their guidance as well. So I'm thankful for my friends as well and colleagues before sa Washong ang nagbulig ng sa akin. Nagkadto man naglapot sa Arizona. So now, mga pila ka na kayo sa Arizona, Jake? This coming July, I'll be 3 years na daan, ma'am. So ang contract bali renewable siya? Every year siya or 2 years or 3 years? Based through visa, through J1 exchange program ako nga visa, ma'am. So we are given like 3 years only. Sang US embassy or US government to become a teacher in Arizona. Then after that, they're gonna give you like 2-year extension, but the 2-year extension depends
sa consular, sa consulate, sa visa sponsor nimo kag sa imo nga district. So luckily na-approve na ako sa akong 2-year extension and renew ko naman akong visa. So I'll be back to the US and stay for another 2 years again. Then after 2 years, so we have a total of 5 years. That's the most number of years that you can stay through J1 visa. In terms naman niya sa contract with the school will also renew you every year based on your performance sa school. Yes, performance sa school di man gyapon nakadepende. So there are some people nga were not renewed because of their performances. So luckily sa amon school damo man kami gyapon nga renew as a teacher or as a J1 teacher sa amon district. Siyempre, hindi ko man pag-renew kung hindi man namin may performance, correct? Sakto gid na And mga pila ka mo kabilog dira nga mga Filipino or may mga ara man nga taga Iloilo City nga upod ka for now dito sa Arizona? I have group of friends dito sa Arizona from Iloilo, no? So, I think mga around 10 people I knew Damo man. na teacher man sa Arizona. Yeah, personally, I knew them here sa Iloilo. From Iloilo. But if you're talking generally as a Filipinos, damo na gito like teachers. Most of the teachers in Arizona are Filipinos. I don't know lang kay tungod baby sa how the work ethics of Filipinos nga nagustuhan nila. So damo na gid na hire. In our school alone, we are, I think I would say like 45% some staff are Filipinos, or 30% to 45% are Filipinos. So in the district alone, so mga 35% sang staff, teachers sang amon school district, which is our school district is composed of 12 schools. 30% dira or 35% are Filipino teachers. And just recently, nakabaton ka sang pagkilala from the school. Ano nga school ka mo gani, Jake? So, ang akong school, gid ma'am, is Rio Vista Elementary School. This school, like, supports students from kindergarten to 8th grade. But my district is Pendergast. So, ang maning Pendergast is like, you can say in our like Filipino term, mother school or mother school Santa Nania School. So this school district has 12 schools pa diba, aside sa Rio Vista. And ano gani nga recognition ang ginhatag sa imo sang school district teacher of the year, is that it? Yeah, so I was awarded sa school as Teacher of the Year sa Rio Vista Elementary School. Then aside from that, I received also the West Side Impact Teacher of the Year. So this is from West Valley area sa Arizona. So they were choosing teachers man every school kung sino ang maging Teacher of the Year. So I was given I was awarded with that award too. Then I think ang biggest award na received ko this year was the District Teacher of the Year, where they're going to choose only one teacher of the year, one teacher all over 12 schools to become the district teacher of the year. Congratulations from 3 years nga na straight na siya nga nag-stay ka to, or may time ka nga nagpauli? Straight ako nagstay dito sa school and sa Arizona for 3 years. Subong lang gid first this is my first time nga mag-vacation dito sa Philippines. And I know extended ka, no? Kag syempre in demand ka sa school, diba? So looking back, bali nakabulig dya ang program sa imo kag sa inyo pamilya. Yes, ma'am. Pakapit siya nga bulig kay naging bridge siya sa ano man nga success on na-receive ko subong. So without the bulig without the scholarships ang 4Ps, wala gid. I don't know if where am I right now. Kabalo ka makagraduate ako college Arhan, hindi na ako gaobra subong. So dako gid ang ako niya pagpasalamat sa 4Ps sa sininga program, because with this
still agad nag-bridge hapon kung ano man yung success ang arang ako. So, Pero until now, ara pa bali, ang may 4-piece paghihapon or beneficiary gihapon ka mo sa program? Since nga may mga hinablos ka nga number 6 gani sa inyo nga family. ang ako ninablos is 19 years old na, so hindi na siya covered. So, ang 40s. okay. Pero kay tungkol si nanay, nag-pass away sa 2021. So, like those, automatically siya dina-transfer sa isa kabata nga with a child nga anong gyapon available. I mean nga, I think the qualified. So, susubong sa ako niya sa magulang. Bali, ang 40s is nagkadto sa magulang ko na. Okay, so So, ara may pa pamilya na may qualified sila for this program na. So, pero kung lantawan naton subong, bali syempre ano na mas stable ang inyong pagpangabuhi, no, because of sa bulig man, no, hindi naton pag i-disregard ang bulig sang 4-piece kasi syempre sa on your own nga tiara Canada dako ang bulig times 15 ang bulig sang sang imong profession subong sa family, correct? I agree, ma'am. Yeah. Oo. So bali ang ina no since nga more pa ang gina-foresee sa future, syempre mga ano na sa imo mind nga to apply for mga immigration, migrate ka dito. Anong mga plans for now? Siyempre, aside from na-mention mo kaina nga buligan ang imo family di to build a house and siyempre sa mga imo pa mga utod. Yes, Jake, doon nakita ko na balance imo ang kwan. Ang siyempre sa imo nga mga plans in the future, bala. Yes, Jake. Yeah. For now, ma'am, my plan is to finish lang gid ani ako niya J1 program for 5 years. So, if you're going to base by law, so I need to go back in the Philippines and stay for another 2 years. Just to help or just to share what I have learned sa pag-teach dito sa Arizona. So, if I'm given a chance to go back to, to teach in a public school for special education, I'm very open to teach again and to share what knowledge or what strategies I've learned, kung ano man ako niya nakuha dito ng mga learnings dito sa US, pag-share dito sa ato niya educational system. Personal plan, sama na, mag-teach, mag-help, give back sa community dito sa Philippines, in terms of my family plan. So for now, I would happy to say that I have my own house na dire with my tatay, living sa Sininga Balay. Until now, dinobra pa siya, so pinapatapos siya. Amo na. Yes, congratulations si Wat. Yes, congratulations si Wat, Jake. Pero ang I know damo gyapon yung magkuha sa imo anytime because of your specialty na expertise in special education. Ang pamangkot ko lang is how would you compare sang education system naton? Anong level gani natuluan mo dito? Elementary, grade school, or high school? I'm in middle school, ma'am. So it's sa US, they have like 3 levels of education. Yes. Muna ang elementary, middle school, and high school. So, assigned ako sa self-contained. So, I'm a teacher inside the classroom of students with special needs in middle school. So, I'm teaching 6th grade to 8th grade students. So, may background ka na? Okay. So, may background ka na sa mga special educations. I-compare tabi ang dali sa Arizona, layo gidya ang diferensya hanay? Wala gid ko like personal experience di ma'am there sa Philippines to teach special education. As you know naman, medyo mabudlay magtudlo. I mean, mabudlay magpasulod subong that's reality sa public school. So, that's a sad reality subong there sa Philippines na kung sino lang may kilala sa public school, amang makasulod. So, it's very hard for me that time to go in a public school to do rankings because wala ko ya kilala or somewhere like in higher position in a public school. But when I was in a college, I was a student teacher in SPED ISAC.
So dito ko na experience, gamay lang din yung experience with the special education. So, and hearing from my friends as well, feedback who were teaching special education in the DepEd before, they would say nga very different with the young special education system there sa Philippines and sa US. Pointing out with the curriculum, so the United States have their structured curriculum already for special education. They have like a good support for their teachers. They support very well their teachers in terms of special education. The work-life balance is one of it. They give like a lot of time for teachers to prepare because special education, bala natin students natin, they don't have like a long range of time to focus on lessons alone. So what would we do is like we're going to give our best shots, study, do some prep time. We'll give our teachers a prep time for you to prepare what's the best lessons or strategies we should give to our students to support them. So I think that's the one thing also the difference between here in the Philippines and the United States. And of course also on curriculum, I think it's better now to do like, a structured curriculum for the special education here in the Philippines. And we have like also open-mindedness for the parents as well. Like, kung bala ng students mo, like, we should be open-minded of special education in the Philippines because this is a good help sa aton nga community, sa aton nga mga bata. Kahit kung hambalon talang hindi na siya special education because of the mainstream that when we say special education, the bad effect na siya dayon sa mga bata. So I hope hindi na siya amo nang tungkol sa special education. Yes. And special education is thing that build to help your students to succeed in the future. Yes, so hopefully makahuman ang DepEd naton sang mga kagmahatagan kiti support mo nang mga pinaka-importante support from the government kay mga private sector. And hopefully kung makabalik ka di or maka-chance ka naman nga maka-give back ka sa community and amo na isa sa mga siguro imo nga mission Jake nga makabulig ka gid and maka-give back ka. So balanta kun ano bala ka budlay without the support kag ambal mo kay na structured na daya sa US ang sa Arizona ang ila siniyang education kag diri sa aton daw pangapa pata kay ti daw ang makita tang kakulangan. So hopefully in the coming years kung hindi man subong mga sulod nga mga tuig may ara sang makahatag igtalupangod for that aspect in education. Kay ti gamay gid man dira sa Iloilo Central School ang SPED nila bala nga education dira so hopefully mas madam nga support ang mahatag sa mga students with special needs. Yes, so anything pa Jake nga mga gusto mo nga message for mga listeners naton, mga imo nga mga co-teachers nga they're planning to go abroad kag siguro after sang stint abroad may mga ara sang mga pa sa ibo nga na-mention kay ina nga mag-give back man sa community. Yes, go ahead Jake. Nakamute ka. Sorry, nakamute ako. I think this is the best time to say thank you and being grateful sa DSWD nga nagbulig sa amon. Ma-bridge ini as my bridge to our success. I would say thank you again sa program and through 4Ps because without the 4Ps scholarship and being not a 4Ps beneficiary, so I don't know where am I right now. So because of them, so they bridge gid akong and they help us a lot, especially with my education. To the aspiring teachers who want to teach abroad, just keep believing yourself. I know there's like a perfect time for you na ihatag man si mga, maybe in the future you'll be teaching also in the United States or other countries around the US, but I think it's well better that we should give back here to the community sa Philippines after we learned a lot or strategies nga na investing na rin natin sa kung din man kita nagtudlo. I hope we're gonna bring that one here in the Philippines and we're gonna help together to build
good education, and we're going to revamp the educational system in the Philippines. Nga paging parihas man sa where we went to teaching, like for example, what we learned in the United States, in Thailand, Hong Kong, Singapore. So hopefully we can gather those things and we're gonna build a better educational system here in the Philippines, because I know our Filipino teachers are really good. I know some Filipino teachers, special education teachers also in Arizona who is doing really well, excelling also with their respective fields. I hope also the government will gonna learn from this as well, that we should give help support with our teachers also by first, I'm advocating for everyone to raise their salaries para mas damo pagit nga teachers ang magstay direct and they will do their best, lesser number of workloads, give them like, work balance as well. Teachers need to be rested. Teachers don't need to be, very exhausted sa work, so they need to be rested as well. Lesser paperwork and focus more on teaching and preparing for our students' learning. And I think I would say also hi and shout out sa akong family diri sa Estancia, kay tatay, ari sa bongga obra sa Ginagawa, wali ko sa bahay sa akong mga magulang, kay Tuto, kay Nunoy, kay Inday, kay Dudoy, nga sa bong sa Jensen. Hopefully you guys are okay dira sa akong mga family men nga, sa family nga man sa Jensen nga. Hopefully we're gonna pray for their safety also because of this tragedy that they experience right now. Also sa ako niya mga friends, colleagues before sa Washong, sa second family ko dira sa Tigbawan, kay Tita Rosali, kay Tito Edwin, kay Lola Gloria, sa Halbuna family, sa nagbulig sa akon sa 40 scholars, si Ma'am Cunel, sabang sa city sa mga work, sa akong mga professors, sa Washington State University sa Tubal, Ma'am Joy Rivera, Ma'am Hazel Villa, Ma'am Vic, also sa teachers ko diri sa Estancia when I was in high school, so Ma'am Annie, Ma'am Rosario, Ma'am Sulam, nga nagbulig man sa akin when I was in high school to believe in myself, kaysa muna very quiet lang yun ko mga bata. And yes. everyone here who is listening right now, hopefully, sa mga friends ko man, sa listen sa mga mag-aspiring teacher, hopefully, you guys can, will have your own time to be successful in the very, very soon. And also to our fellow scholars and 4Ps beneficiaries as well. And why kasang may nabilin sa sa Arizona? Yeah, sa mga friends ko sa Arizona, sa they Peps dira, they mga Manila friends ko man, fellow teachers sa Arizona, kadamo sila bimambod na isa-isa ko. Yes. Ka ano lang no, ka mag-an ka nami bala sang nisang mga result sang mga beneficiaries sang program no. Nga kung sa diin nangin madinalagon no, kag wala ginapahigad ang bulig nga natanyag or nakuha sa programa sang gobyerno no, particular sining 4Ps. So thank you very much Jake no, and siguro ba si damo pagid na inspire nimo sa mga teachers man, pero bago sila mag-apply kundiin man not necessarily Arizona or basta outside the country, dapat may service sila anay no, may ara sang experience more or less mga 3 to 5 years bago mag-apply. I think 2 years is enough na ma'am. 2 years is enough as long as you're ready. Pero mas namin, dito nga you have a longer experience here para at least ready ka na mag-teach man dira kag magpagsapalaran sa other countries. So also you have like damo ka na learn sa imong mga school, sa imong mga experiences, kag hindi ka na mabudayan pagka sa other countries. Kag nami gito yung namian ko to yung hambal mo nga after pila ka years ka sa US, may plano ka to give back man sa community. So isa na sa mga nami nga mission nimo for as a teacher. So thank you Liwat Jake. Natanes may gusto pa ikaw nga i-mention special someone before ako mag utod sa imo.
Wala naman, okay naman. Na-mention ko naman siguro tanan-tanan. Okay, ano pa yun, kay Nini nga sa US sa mga nurse. Kay Kent, kay Maymay nga sa Doha, Qatar. Hello. Kay JM nga sa mga sakay sa sa Seaman, mga friends naman. Thank you. Yes, so Hello. thank you Kay very Kuya much. Mag nga sa US. Okay. Thank you very much mga kabiyanan. Si Jake Lopez, isa sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, ang iya pamilya, and damo nga recognition ang iya sa niya na baton sa iya sa niya pag tudlo dito iya sa bahin sang Arizona, no. Amoy ng mga Pinoy naton nga mga teachers inahatagan sang pagtamod gid, no, and pagkilala sang ila sa niya nga mga employer. So thank you very much, Jake Lopez. Nami lang kayo na kuhaan naton sang yasan panaysayon or storya ang isa na naman sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya Pilipino Program nga kon sa DNT ang mga nagapamati, no, sa aton subong, particular ang mga graduate nga mga teacher nga magakwa sang board nga, no, mga nagabag-o lang na graduate, amoy na isa sa mga nakita naton nga ehemplo, no, sa sining inyong profession, hindi lang diri sa Pilipinas kamo maka-teach, may mga aragid nga mga opportunity nga maka-teach kamo sa guwa sang pungsod. Wala na ko sa oras mga kabiyanan sa aton sining pagpangalagad sa liwat. Thank you kay Jake Lopez, mga partners ko naman sa bahin sang studio si Rochelle Jones Sotahero, sa bahin sang transmitter si Pipoy Magallanes. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona, maayong aga. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong